Amen. Sabi po sa devotion natin, minsan nadaraanan po ba ninyo Kawikaan chapter 17 verse 17. Kawikaan. Sabi po niya, hindi yata kasi ang mga salitin friends love all the time. Nalimutan ko yung talata na nagsasabi na ang sabi po doon, ang masayahin, a cheerful heart is a good medicine. Nadaanan po ba niya sa devotion? Ano daw po ibig sabihin? Yung daw pong masayahin puso ay magandang medisina, gamot. Siyempre, pag kaya kayo malungkutin, lagi ka nakasimangot, para kalaki inuutanan ng araw-araw, ang sabi po dyan, madalas madali kang may stress. Pag tayo po ay na-prone sa stress, stress tayo, di ba? Karamihan tayo pag nasa trabaho, pag may pressure, stressful, at pag hindi nakayanan, nag-depress. At ang iba nga, na sobrang depression, alam po mga tino, marami pong kilalang natagal dito sa Piscam na matitino po sila dati. Pero sa sobrang stress sa buhay, namuhay po silang hindi masayahin tao. Ano nangyari sa kanila? Na-depress. Ano ma-depress? Nakita nyo niya dyan, nagbibilan na lang ng puto sa bubok. Ang iba ay nakasalubong namin sa daan, magdadala kung ano-ano. Diba? Sa barangay, marami. Bunga po yun na buhay na hindi, o buhay ng isang tao na pinili po nilang maging malungkutin. So kaya po yung buhay na sabi ng Bible na maging masaya ay maganda. Sa talata kung binasa po natin, ang sabi po diyan, ang sabi po ng talata binasa ni Sister Baby, ang pagpasok sa kare ng langit ay hindi namabatay sa pagkain o sa inumin, kundi ang sabi po diyan, kundi ang pagpasok sa kare ng langit, ang sabi ay ang basihan sa pamumuhay ng matuwid, hindi po muna pagkakasundo-sundo, sabi ko doon, may kapayapaan, at kagalakan kaloob ng Espiritu Santo. So, meron 3 things tayong mapupunan ng learning ngayong umaga. Kaya magpalaan tayo ng pagkakang. Dito sa Bible, sa poem na Bible, ang sabi, sapagkat ang karya ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, hindi ito kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu Santo. Dito po sa Bible na contemporary, Tagalog contemporary, maganda. Sabi niya, sapagkat ang karya ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Yan, napapansin niyo po. Yung kingdom of God, hindi tungkol sa pagkain o inumin. Sabi niya, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, at kagalakan mula sa banal na Espiritu. Yun din po yun, talagang clarify po. Then pagkatapos po dito sa NIV version, kung saan paborito po ito, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ito po ay memory verse ko po ito. Ito po yung nagbibigay sa akin ng motivation na for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but peace and joy in the Holy Spirit. Sa New Living Translation, ang nakalagay po ay, for the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but on living a life of goodness, in peace, in joy, in the Holy Spirit. Pag kinino po natin sa Greek word, ito pong word na righteousness, ang ibig sabihin po niyan ay diakayosune o diakayayosune. Ang ibig pong sabihin niyan ay ito po ay nagpapatungkol sa concerning po ito sa integrity, virtue, purity, sa purity of life, yung kadalisayan ng buhay, rightness, correctness, o ito po yung pag-iisip ng matuwid, sinasabi. Ito yan po yung ibig sabihin. Ibig sabihin, tama, rightness, ang buhay ng tama. Pagkatingin po natin yung salitang
peace. Sa Greek, yung word na peace, pagkasundo-sundo, ang nagalagay sa contemporary Bible ay, na Tagalog ay mabuting relasyon sa isa't isa. Sabihin niyo sabay-sabay, mabuting relasyon ng isa't isa sa kapatiran ng tinutukoy. Ang sabi po dito, ito po yung peace na nag-state po na ito daw po ay tungkol sa tranquility. Sabihin natin tranquility. Di ba yung tao pagka magulo, dadali mo sa doktor, wala siyang kapayapaan, magulo, ang ginagawa ng doktor, tinasaksakan po siya ng tranquilizer. Sabi mo sa katabi mo, kung buhay mo magulo, kailangan ng tranquilizer. Di ba? So, yun po daw, yung pong peace na tinatawag po na nagdadala ng harmony, comfort, or safety, o felicity. Ito daw po yung nagdadala ng tinatawag na nag-a-assure. Pag ginamit mo sa Bible, ito daw po yung nag-a-assure through Christ kung saan ang mga anak ng Diyos ay namumuhay ng mayroong magandang relasyon, meaning peace. Alam po ninyo kung bakit ko tinatarakay ko ito sa inyo. Dahil meron pong kaugnay ito sa ating pang-araw na buwan. Pagka tinignan po natin yung joy na tinatawag po dito, yung joy, ito po yung tinatawag sa Greek na chara. Sabi-sabay chara. O kara na tinatawag. Chara. O kapa. Sa Greek, original word na salitang kapa. Ang ibig sabihin po, joy. O ito na po yung chara na ibig sabihin po, namula yung chara na ibig sabihin, doon ang galing salitang charisma. Ibig sabihin, charisma. Kaya lumabas po dyan na ang tungkol, yung mga church na nagtuturo tungkol sa Holy Spirit, lumabas po silang mga charismatic. Kaya lumabas po ang church ng mga charismatic. Dahil meron na po silang charisma, dahil nandoon ang Espiritu ng Diyos at ang Holy Spirit po yun. Ang mga bagay po ito ang ating pag-aaralan. Now, babalikan po natin ang Romans, ang book of Romans, dahil sa Romans po kasi, ang Roma po ay lugar, ang church sa Roma ay lugar na kung saan ang mga mananampalataya ay mix. Sabi mix. May mga taga-Athens, mayroong mga Romano, na kung saan naniniwala po sila sa iba-ibang mga Diyos, tulad ni Hermes, ni Zeus, ni Artemis, lahat ng klase ng mga Diyos-Diyusan ng Olympus o ng tinatawag na Greek mythology nandoon sa Roma. So nandun yung church natin. At ang church natin, ng panahon na yon ay binubuo ng maraming tao. Jews, both Jews and Gentiles, mga hindi Hudyo. So dahil dyan, ang Hudyo, may paniniwala po sila na yung mga native na Hudyo ay naniniwala po sila ayon sa utos ni Moses na mayroong mga pagkain hindi dapat kinakain. Amen. Di po ba? Till now, yung mga sumusunod sa lumang kasulatan, ay meron sila, andun nasa taas-taas natin. So meron mga bawal sa kanilang pagkain. So ang nangyari sa church, nawalan ng tinatawag na harmony, nawalan po sila ng unity, nawalan ng safety ang church dahil mismo bilong sa loob mismo ng circle ng mga alagad ay meron po silang division. Not only in physical, kundi literal, kundi in mind, in heart, meron po silang division. Kasi may naniniwala hindi dapat kinakain ang dinuguan kung walang puto. Joke lang. Pero hindi naniniwala sa hindi kinakain. Ayon sa Old Testament. At meron naman naniniwala kung hindi dapat kainin na. Dahil nasa biyaya sila ng Panginoon. So even yung church sa Romans, ay meron sa kanilang division. Dahil walang peace. Walang mabuting relasyon ng isa't isa. Siyempre, kayong dalawa, kung magdebate kayo sa doktrina na hindi nyo pinagkasunduan, hindi kayo magsasama. Amen? Kasi kung ang doktrina ni brother ay naniniwala siya na sa pagkain pa lang yun ha. So dito sa Romans, pati yung araw, pinagtatalong na nila. Pero pag may naniniwala, mas banal lang linggo, may mas banal lang Sabado, hindi ang Lunes. So, yun, big deal na sa kanila yun. Na-issue na sa kanila yun. At dahil doon, ang church ay nagkaroon po ng disunity. So dahil dyan, sinulatan sila ng Apostol Pablo na hindi ganyan. Kaya nga nagkaroon ng verse 17. Ano sabi sa verse 17? Why? Sabi niya, hindi ganyan. Dahil ang pagkahari ng Diyos, ang pagpasok sa kare ng Diyos, ang mapamilang ka sa pinaghari ng Diyos ay hindi dyan. Tungkol sa pagkain at inumin. Wala yan.
Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, sa turo ng Panginoong Jesucristo, ang nagpaparumi sa tao ay hindi pagkain. Amen? Ang nagpaparumi ay yung lumalabas. Yung sinasabi natin, yung salita. Hindi yung pumapasok. Sabi yung pumapasok, kakainin, pagkatapos, kinabukasan, pupunta sa CCR. Ilalabas lang. Tingnan nyo, sabi nga ni Pablo, huwag natin pagtalo ng pagkain, ang sabi niya, verse 14. Sabi niya sa verse 14, na Romans chapter 14 verse 14 po ng Romans. Sabi niya, dahil nakipag-isa na ako sa Panginoong Yesus, alam ko na wala talagang bawal ang pagkain. Sabi mo sa katabi mo, walang bawal ang pagkain. So sabi niya, pero kung para sa iyo sarili mo ay bawal, huwag mong kakainin ito. Kasi ang nagiging bawal lang ito, mayroon tayong tinatawag na conviction. Kaya nagiging bawal sa atin. Alam mo, tao lang ang nagbabawal na pag nasa Panginoon ka, ang sabi dito, ang ganda ng talata, pag dahil nakipag-isa ka na, sabi dahil nakipag-isa na ako sa Panginoong Yesus, alam ko na walang talagang bawal na pagkain. Okay, notice po niyo yung Romans 14 verse 14. Wala pong pagkain bawal sa mga nakipag-isa kay Kristo. Ayun, tingnan po ninyo. Sa English po ang nakalagay, tingnan po niyo, sa verse 14. Sa New Living Translation, I know and I am convinced on the authority of the Lord Jesus that no food in and of self is wrong to eat. Ganda. I know, dahil sa otoridad na binigay sa atin ng Panginoon, ang otoridad yun, yung ating relationship with Christ. If you belong to Christ, then there is no wrong food. Kapag na kay Kristo ka, pwede mo kainin lahat ng pagkain. Pero pag-usapan po natin yan ngayon. Hindi na pwedeng pagtalunan, hindi na kailangan pag-argumentuhan niya na maging dahilan ng pagkahiwalay ng mga alagad ng Panginoon dahil sa pagkain lang. So, issue yan sa, ang daming issue. Ngayon, maraming issue ngayon. Pag mataba ka, issue. Sabi ng Facebook. Pag pumapayat ka, issue. Pag gumaganda ka, issue. Pag pumapangit ka, mas issue. Sa church, anong issue? Ang issue sa atin ay yan. Yan mga doctrine na yan na kung saan na dapat hindi pinagtatalunan. At hindi dapat nagiging discord ng church o ng bawat isa. So walang pagkain bawal pag nasa Panginoon ka. Amen. Pero kung nasa Panginoon ka, makinig ka sa kakain. Kasi sa pagkain, pwede kang mamatay. Yan ang issue. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ang issue? Hindi walang pagkain bawal. Amen. Pero kung gusto mo mabuhay ng matagal, makiingat ka sa pagkain. Sabihin mo sa katabi, makiingat ka sa pagkain. Kasi sa pagkain namin lumalakas tayo, pero sa pagkain tayo ay nakakasakit. Lalo ngayon, puro processed food. Pumunta ka sa Save More, ang pagkain doon, puro mga frozen. Misis, bumili ka ako ng frozen, nakala ko sa palengke. Ang sagot niya, nasa palengke. Frozen din yun eh. Sabi ko, wala talaga yung punta. Kailangan na talaga puro native kang kainin. Kung gusto mo kamayin na yung manok na native, wag. Ano pong mangyayari sa atin yan? Puro lang tayo frozen. So, pag-iingat na lang. Ang tamang gawin ngayon, dapat magkaisa tayo na mag-ingat sa pagkain, pero walang bawal ng pagkain. Basta't kinakain. Ang tayo ba ng aso pagkain? Hindi dapat kainin niya. So basta pagkain, walang masama doon. Sapagkat sabi ko sa Timoteo, ang pagkain ay pwedeng linisin sa pamamagitan ng panalangin. Amen? So kaya kung kayo nananalangin at pagpasalamat, linisin nyo sa prayer na Lord, I pray. Kasi di ba kapag kumunyon yun, linisin natin sa prayer by the blood of Jesus, ang pagkain ay maging marapat sa ating malumang katawan. Amen po ba? So ngayon, ang unang turo para hindi mawalan ng discord ng church, katulad ng Romans, ay yun. Tungkol sa mensahe ng pagkain. So ang talata sabi ni Pablo, na sa Tagalog, sabi niya, dahil nakipag-isa na ako sa Panginoon, I am with Christ, wala na ako sa luma, ang sabi niya, ngayon, wala na ako sa turo ng Old Testament na maraming bawal na kainin, bawal kumain ng bawal kumain ng hito. Bawal yan. Ano pa ba? Ang daming bawal, di ba? Bawal kumain ng baboy.
Ang daming bawal. Bakit, bakit pinagbawal yan sa Old Testament? Alam niyo ba ang reason? Kung kayo nagdidekosyon, nagbabasa ng Bible from Old Testament, kung bakit binawal yan, mababasa natin yan sa Exodus, Deuteronomy at Leviticus. Kung bakit binawal yan ng Panginoon sa mga Israelita. Sapagkat sa kanila lilitaw ang sinong lilitaw sa kanila mula sa lahi nila, lilitaw kalin ang Misaya, ang Kristo, Panginoon Jesus. At nung dumating na si Jesus, siya na ang dulo nun. At ang lahat na kay Jesus ay malaya na. Amen? Tinubos na. Kaya nung nagkipag-isa tayo kay Kristo, wala na tayo sa luma ng pagsunod tungkol sa pagkain. Lahat ng kinakaya ng pwede kainin. Pero ang ating turo, ang ating doktrina ngayon ay para maging masaya tayo, siyempre, pwedeng kainin lahat. Pero mag-ingat na lang. Ang ano na natin, mag-iingat sa pagkain para gumagal ang ating buhay. Siyempre, kung kain ka ng kain, di ba? Ako nga, mataas ang aking kolesterol. Nagpapasalamat ako dahil ako ay magpa-check up. Ultrasound, tapos abdomen, tapos dugo. Nagpa-blood cake ko. Ang nakita lang problema ko ay mataas ang aking kolesterol dahil sa kakakain ko ng mga mataba-taba. At ang aking tinatawag na yung bad bacteria, ang tawag pala mayroong good bacteria, so may bad bacteria. Pag nawala sa balance yun, sakit din. Mataas ang aking bad bacteria. Tapos, nung nakaraan, nakita na ako ng fatty liver, mataas. Nagkakaroon ng taba ang aking liver. Nakakakain din yun. So, dahil walang bawal, bira ng bira. So, anong nangyari? Yun. So, yan ang turo natin ngayon. So, kaya, binigyan ako ng gamot. Sabi niya sa akin, yung gamot na yan, inumin mo na ng sampuan, pagkatapos balik ka, chinik yung dapat na puwabli ng dugo para sa blood care, may tulay, para malaman natin kung tumalab at bumaba, kung itutuloy o hindi gamot. Pero ang gamot pa rin, ang sabi niya, nasa diet pa rin. So, kaya mga kapatid, may umaga, halimbawa pa lamang yan, there is no wrong food. Sabi mo sa katabi, wala akong maling pagkain. Lahat ay pwedeng kainin na mayroong masasalamat sa Panginoon. Pero bilang mga alagad ng Diyos, may binibigyan tayo ng wisdom, maging masaya tayo sa ating mga kinakain, siyempre dapat ay marunong tayong mag-control sa lahat ng ito. So ang pagpasok sa kanya ng Diyos, wala po sa pagkain o sa ating mga iniinom. Sino mahilig sa Mahilig sa milk tea. Ayun. Nasa mga gamay, diba? Mahilig sa milk tea. Si Prince, mahilig sa coke. Pag pumunta ng Jollibee, gusto ng coke talaga. Pag walang coke, huwag na lang daw. Kaya nung mag-birthday si John, binigyan ko ng Sprite, ayaw, gusto niya coke. Ay merong yung parang Pepsi, walang coke, Pepsi. Pwede na yan, kakulay na yan. Coke na rin yan. So mga kapatid, ngayong umaga, nais ko pong unahin natin ngayon na sa ating buhay ay dapat punawan natin. Yan ang una. Kasi ang problema ng Romans, yung food, naging sagabal sa kanilang paglilingkod. So sana ang pagkain hindi maging sagabal sa ating pagkakaisa. Meron ba ditong kumakain ng dinuguan? Tapos ang kami ng kumakain ng dinuguan? Alaka, yari ka, medyo. Pinagbawal lang po yan sa aklat ng gawa para sa napipintong hiwalayan ng mananampalatay mo Diyo at ng mga hindi. Kaya ginawa na lang kung utos na bawalan na lang natin sila para itong mga Diyo hindi madiri sa kanila. Siyempre, kung kumakain ka ng alam mo, Ilocano. Alam mo Ilocano ganito? Hindi lahat ng Ilocano, yung mga Ilocano ganito ang ginagawa. Mag-aalaga ng aso, magkakatay ng aso, pero hindi pa kakainin ng 3 araw. Tapos pag hindi na kumain ng 3 araw, papatayin nyo ang kakataya. Tapos yung bituka, tatali-talian nila yun. Parang hotdog pa, tapos kakainin mo nila yun. Sarap na sarap sila. Kung alam mo yun, manidiri ka. Ang iba nga, pinapabako ko sa akin na kahit sarap na sarap sila. Ikaw, hindi mo kaya yun. Para sa iyo, bawal sa sarili.
Pero mga kapatid, walang turo ng doktrina sa ngayon, sa ating panahon, sa turo ng Panginoon Kristo, na bawal kainin. Ang kailangan lang, alam natin sa isa't isa yan, at dapat hindi sagabal yan sa ating pagkakaisa. Amen? So kung ganito ang turo ng Romans, sabi ng Romans chapter 14, ngayon, kung kumakain siya ng ganyan, kaya siya, pero huwag mo humusgahan. Amen? Kumaya mo siya, kumakain siya, hindi mo kumain. Ngayon, yung kumakain nyo ng karne, huwag mo nang katulad ng hindi kumakain ng karne. Yung hindi naman kumakain ng gulay at kumakain ng karne, huwag mo magkatulad. Huwag maging dahilan ng paghihiwalayan ng pagkakaisa. Kaya tinalaki ni Pablo, yung sabi niya, yung una, sabi niya, kundi, ano daw ang dahilan, ano ang paraan para ang pagpasok sa karaya ng langit, kundi sa pamumuhay ng matuwid. Yan ang una. Sa pamumuhay ng matuwid. Tinalaki pa ngayon tungkol sa araw eh. Yung may nangingili sa ganitong araw, may nangingili sa ganitong araw. May nagpapalaki na yung Sabado ay mas banal kaysa Linggo. Yun, malaking problema na sa kanila yun. Anong araw pang pagsamba nyo? Sabado. Ay, saan ba nakasulat yung Linggo? O kayo, mag-aralan nyo ngayon yan. Nasaan ang katibayan na ang pagsamba talaga Linggo? Dahil ang original na Sabado. O, yari. Ano pa talaga, Pastor? Magkaroon tayo sa salita ng Diyos. So yan, hindi yan. Hindi na natin kung talunan yan, ang sabi ng Bible. Kundi, ang sabi, ang tanging paraan para makapamuhay tayo, ay sabi niya, mamuhay na matuwid. Sabi niya, sabi, mamuhay na matuwid. Righteousness. Mamuhay ng rightness, ang sabi po doon. Yung alam mo tama. Yan ang una. Pangalawa, sabi niya, pagkakaroon ng maayos na relasyon sa isa't isa. Siyempre, kung may mga debate sa buhay, may mga hindi pinagkakasunduan, hindi talaga magsasama. Pero yun ang maganda. Kailangan, ang sabi niya, may maayos na relasyon. Sabi po dito, mayroong tinatawag na peace. Sa English po, ginamit peace, malalim. Kaya, pinaliwanag po ng Tagalog, sabi po ng Contemporary Bible, ang sabi niya sa Tagalog ay maayos na relasyon. Sabi po dito, mayroong, yun ang pangalawa, mayroong sabi niya, magandang relasyon sa isa't isa. Yun maganda eh. Sabi na, magandang relasyon. May magandang relasyon ang isa't isang, bawat isang mga alagad. Ibig sabihin, talaga, kaya yung mga unang alagad, sa aklat ng gawa, mayroon silang ganito. Dahil sa ganda ng kanilang relasyon sa isa't isa, ang sabi ko doon, hindi nila tinuring na iba ang isa't isa. Ang kayamanan nila ay para sa isa't isa. Kaya nga nagkaroon doon ng tinatawag na 100% giving. Nagkaroon po ng tinatawag na bentahan ng lupa at ang mga pinagbentahan, yun po ay tinatap-tap para po sa bawat isa. Dahil nga doon sa ganun na yan, nangyari yun, ay meron pong naggaya si Sapera sa kasi si Ananes sa Sapera. Ang masama doon, nanisgrasya pa sila, namatay ng wala sa ayos. Kasi hindi, tawag doon. Okay naman yung kanilang design na gawin yun. Ang problema lang, natukso na sila nung nabenta na kasi kung ngayon, milyon yun. Di ba? Pag nagbenta ka ngayon hektarya ng lupa, milyon yun. Amen? Mahal ang lupa eh. So nung natanggap na yung pera, natukso po sila. Kaya ang ginamit ni Pedro sa salita doon ay, ano't nagpadaya ka kay Satanas at tinukso ninyo ang Espiritu Santo. Hindi kayo nagkasala sa tao, kayo nagkasala sa Diyos. Kaya namatay po yung dalawang mga asawa. So, pag tinitingnan natin, the early church, meron po silang magandang relasyon sa isa't isa. Ang sabi nga po nila doon, sila'y lagi nagtitipon sa templo, o minsan sa upper room. Even po nung hinihintay po nila ang banal na espiritu sa kanilang buhay, sila po lagi nagsama-sama. At ang katunayan po doon, mismo yung mga kapatid ni Jesus na lahat babae, kasama na po nila doon sa upper room. Kasi noong si Lord ay umakyat na sa langit, nasaksiyan po yun ng kanyang mga kapatid sa laman, ang pangalan po Santiago at Judas at mayroon pang Simon. Mapapasa po niyo sa Bible yan. At may mga babae pa, may Judas pa nga. So makikita po ninyo, may maganda silang relasyon sa isa't isa. At ito yung pinakamagandang ng mga alagad ng araw. Sila po ay may magandang relasyon sa isa't isa, ang mga alagad ng araw. Kaya intact ang church noon.
At ang sabi ng Bible, dahil sa ganda ng kanilang relasyon, sabi niya, araw-araw sila ay dinadagdag sa kanilang Diyos ang mga maliligtas. Eh siyempre, kung mismo sa loob ng ating simbahan ay may mga sigalo, may mga away sa turo sa doktrina, kung sa pinaniniwalaan, division po yan. Walang sasama sa atin. Kung sa inyo nga, mayroong pag-away-away, sabi niya, mayroong kayong maling aral, mayroong yung isa, tinan mo yung isa, kumakain ng dinuguan, yung isa hindi kumakain, hindi kasi. Sa pagkain pa lang yun, ay lalo na. Kaya sabi niya, ang pamumuhay sa matuwid, yan ang trina ng sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa pinag-ari ng Diyos. At pangalawa, yung maayos na relasyon ng bawat isa. At ang pangatlo, ang sabi, kagalakan mula sa banal na Espiritu. So ang kingdom ng Lord, ay sabi niya sa atin, ay yung kaligayahan na dulot ng banal na Espiritu. Alam mo ba niyo si David, nung si David din nagkasala dahil kay Bathsheba, pinapatay niya si Urias sa digmaan, at pagkatapos nung mapatay si Urias, kinuha niya si Bathsheba at inasawa. At siya po ay inusgahan ng Diyos. Buti na lang nagsisi siya at hindi siya namatay, pero nagkaroon po ng consequences ang lahat ng kanyang ginawa. Sabi nga ng propeta, hindi mawawala ng patayan sa pamilya mo. Kaya nangyari, nung naglaki ka ng mga anak niya, mga binata na, ang ginawa ni Absalom, dahil ang ginawa nitong si Amnon, yung panganay niyang lalaki, renate yung isang kapatid niya, ang pangalan ay, ano pangalan ng anak ni David na babae, nag-iisang babae. Alam niyo yung pangalan? Ha? Ana? Dina? Di po, ang pangalan ng Dina ay si nag-iisang kapatid ni Ruben. Yun si Dina. Sino yung anong pangalan na nag-iisang anak na babae ni David? O suriin po ninyo. Gusto nyo ng reward? O, nasa dibuso po natin yan. Ang ginawa nito si Amnon, renate. At pagkatapos renate, nagalit itong kapatid ng anak ni David na babae. Sinong pangalan ng lalaki nagalit? Yung guwapo? Yung walang kapares ang kanyang kagandahang lalaki sa Israel? Ang pangalan nun? Absalom! O yan, congrats, pastoran. Si Absalom, yung nag-reveal ni David, pinapatay niya. Sabi ni Absalom, gusto ko iganti ang kapatid ko. Huwag kayong magkatubili, patayin nyo. So gusto ko, pinatay nga po nila si Amnon. Pagkatapos nito, ano nangyari? So yung kasalanan ni David, hindi-elaborate ko lang po, nagbunga ng maraming pagpatay. Nag-rebel din po si Absalom, lumayo si David sa kanyang kaharian. Sa takot niya sa kanyang anak kasi ipapatay. Ang ginawa ng mga tawa ni David, pinatay din si Absalom. And so on. Dahil po sa kasalanan ginawa ni David, nawala po ang anointing ng Holy Spirit sa kanya, yung presence ng Holy Spirit. Grabing lungkot ni David. Nabubuhay po siyang, kaya pag binasa mo na aklat ng awit, lahat nandyan, lahat ng mga talata tungkol sa paghingi ng tulong nandyan. Kaya pagdating sa chapter 50, mababasa po ninyo, nasabi ko doon, ibalik mo sa akin ang kaligayahan ng banal na Espiritu. Amen. Sabi, kinanta nga yan sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Panalangin po ni David dyan, awit ni David dyan, na ibalik ang presence ng Holy Spirit sa kanya. Yung joy ng salvation. Ano sabi ni Jeremiah? Ang sabi ni Jeremiah, sa aklat ng Jeremiah, for the joy of the Lord is my strength. Naalala ko yun, nung bago pa lang ako, kinakanta ni Sister Rita, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Gabi, ang kaligayahan sa Espiritu ng Diyos ang isang lakas natin. Ngayon, kailangan natin ng Holy Spirit sa ating buhay. Sabi niya, righteousness, peace, enjoy in the Holy Spirit. Yan ang kingdom ng Panginoon sa mga pinaghaharian. Kasi pwede kang maging laman ng kingdom ng Diyos na mayroong righteousness ang buhay. Pwede kang maging nasa kingdom ng Lord na maayos ang ating relasyon sa isa't isa, pero wala ang joy ng Holy Spirit. Wala ang presence ng Holy Spirit. Nabasin niyo na sa Bible? Di po siya natin yan.
Minsan si Pablo ay naglakbay sa mga bulubundukin ng probinsya ng Asya at nakasumpong po siya doon ng mga alakad, 12 mga lalaki, at nagturo po siya doon at tinanong niya kung paano sila naging alagad. Sila pinakomisyon, sila nabautismuhan, sabi sa bautismo ni John the Baptist. Kaya ang Panginoon, si Pablo nagturo sa kanila at tinuro nila tungkol kay Jesus. At pagkatapos noon, sabi na doon, hindi, saan mo nabautismuhan? Sabi niya, sa bautismo ni Juan Bautista. Nabautismo na ba kayo sa Espiritu? Sabi niya, hindi nga namin alam na may Holy Spirit pa. So, itong mga alagad na doon, namumuhay na matuwid, may magandang relasyon. Ang problema po, wala po silang baptisin ng Espiritu Santo. So, nangyari sa kanila. Kaya ang ginawa ni Pablo, binautismuhan sila sa ngalan ni Jesus sa tubig, at pagkatapos, sila po ay pinatungan ng kamay, linihan, at pagkatapos sila ay napuspos ng Espiritu Santo, at ang sabi doon, sila ay nagsalita sa mga salitang hindi nila natutunan, at sila ay nagsipagpahayag ng salita ng Diyos, at sila po ay napuspos, yun nga, napuspos. So, sapagkat ang kapuspusan ng Espiritu Santo ang tanging pong nag-uuntugtugin ng ating righteous life, ng ating mapayapang pamumuhay. Siya po yun. Siya po lamang ang pwede gumawa nun. Without the Holy Spirit, without the joy of the Holy Spirit sa ating buhay, hindi magiging masaya ang ating pamumuhay. Kaya ang kapuspusan ng Espiritu Santo, ang bautismo ng Holy Spirit, kailangan po natin siya. Bawat isa sa atin kailangan maranasan po yun. Para po ang buhay natin sumaya, lalo na sa panahon na ito, na marami nabibintong digmaan at babadya ng kahirapan. Alam po nyo, kung nagkaroon ng digmaan, ibig sabihin po, chaos po yun. Marami po maapektuhan, ekonomiya, lahat na. Ang pera tataas, ang bilhin ay tataas, ang pagkain ay bababa, maraming magugutom. At pag wala po ang joy ng Espiritu Santo, mawawala tayo sa Panginoon. Amen. So, ang Holy Spirit lang po, ang joy ng banal na Espiritu, ang siya pong magbibigay sa atin para tayo mag-last at makapaglingkod sa Panginoon ng maayos. Haharap ka na nga sa kamatayan, masaya ka pa. Dahil nagdoon ang joy ng Holy Spirit. Nakakita na po kayo mga tao na harap sa kamatayan, nagrabe ang takot. Alala po ba niyo yung rape kay Marian Imagine de la Riva, yung mga sinilya elektrika sa panahon ni Marcos? I'm sorry to tell you yung nasabihin kong salita. Baka mandiri po kayo. Alam po nyo, habang dinadala sa silya elektrika, ihitae ang nangyari. Sa sobrang takot, inakalagkan papunta sa silya elektrika, tumatay, umiinig, sobrang takot na mamatay. Namatay po yun. Wala akong joy. Ang mga taong wala sa Panginoon, hindi ko mararanasan. Well, maganda ito, nasa Panginoon na tayo. Meron na tayong pamumuhay ni Kristo, meron na tayong matuwid na pamumuhay dahil nakikristo tayo. At pagkatapos namumuhay tayo, maayos ang ating relasyon sa ating kapatiran, sa ating kapwa. Pero meron po tayong mas kailangan. Ang kailangan po natin, ang kagalakan, ang dulot, nababang kaloob ng Espiritu Santo. Siya lang po kasi ang nagbibigay ng hindi kayang ibigay ng pera, hindi kayang ibigay ng ating mga magulang, hindi kayang ibigay ng sinuman, hindi may ibigay ng anumang luho dito sa lupa. Yung kagalakan na yun, ang banal na Espiritu lang ang pwedeng magbigay nun. Yung joy. Kaya makapansin po niyo yung mga unang alagaan, sabi niya, ano ba naranasan sila? Sila po'y masaya. Nakita niyo si Pedro sa kasiwan, hinuli po sila at pinahugupit at pinagbawalang mangarap daw po kay Kristo. Pero anong mapapasa natin? Sila po'y masayang-masaya dahil niloob ng Diyos na sila hagupitin alang-alang na Jesus. Amen? Kung tayo po ganun, baka ang sobrang lungkot natin. Pag tayo inaristo ng dahil sa panangaral ng salita ng Diyos, pero nakita sa Facebook, sa bus, nangangaral po yung matanda. Habang nangangaral po siya, sinasagyan po siya ng tao na sabi po sa kanya, shut up! Tumigil ka! Habang pinatitigil ako sa salita, sinampal po siya. Tapos nung sinampal po siya, hindi pa rin siya tumigil. At ang sabi po niya, come on, dito pa sa kabila. Kasi dito sinampal yun. Sabi sa Bible, ibigay mo ba ang kabila? Kaya pinasasampal niyo pa yung kabila. Are you crazy? Sabi po ng iba, nagiging sa kanya. Bakit ganun siya? Pagkat masaya po siya, meron po siya kagalang galing sa Espiritu Santo. Pinasasampal niya po yung kabila pa eh. Kasi sabi ng Bible, pag sinampal ka sa kabila, ipasampal mo pa rin sa kabila.
Nabasa niyo na ba yun? Pag pinapasan daw sa iyo yung kanyang karga ng 1 kilometro, gawin mo 2 kilometro. Pag kinuha na yung balabal mo, ibigay mo pa raw ang arin, sombrero mo. Wala naman sa Bible yun. Ibigay mo pa yung dagdagan mo pa daw para nakalagay yan sa Roma. Sabi niya, kapag ginagawan mo ng mabuti ang gumagawa siya ng masama, para kung nilalagay mo ng baga sa ulo. Mga kapatid, ang joy ng Holy Spirit ang pinakakailangan natin. Kaya kami, ang prayer natin dito sa church, ay maranasan po natin yung tinatawag na Pentecost life. Sino po Pentecost life? Yung buhay na puspos ng Espiritu Santo. Pwede po natin yan ipag-fasting, pwede po natin hingin sa Panginoon na tayo puspusin. One day, marami pong experiences ng mga nakaraang buhay ko. Ako'y bago. Ako po'y maingat sa ganyan dahil yung aking mga senior pastor na mga tuturo ay maingat sa ganyang mga turo. Ang first day ko na maranasan ng kapuspusan ng Holy Spirit, youth camp. Sa youth camp. Sa youth camp, ako po ay taong parang, alam niyo, kung tawagin ko ako para akong cactus na hindi pwede basta yung agad, yung pag nasabihin ka, bakit? Yung alam niyo yung cactus na halaman, na pag naligid ka, masasabi ka, ay, aray. Kasi may mga tinik. Ganun po ang aking buhay noon. Mula sa pagkabata, buhay na hindi masaya. Ay, sumampalataya ko sa Panginoon, tinanggap ko si Lord, nasama ko sa youth camp 1996. Nasama ko sa youth camp, hindi ko naranasan maging camper. Sapagkat nakita na nila ako ng leadership, kaya ginawa nila akong Assistant Bible Study Leader. Ang tawag ko doon, ESLD. L. Bible Study, Assistant Bible Study Leader. ESDL. Tulog na ako. So kaya, ang role ng Bible Study Leader, unang si leader, saka ng Assistant Bible Study Leader, ang role, gitna. Kakampi ka ng staff, kakampi ka rin ng camper. Gitna ka eh. So ang rule namin, gitna. Yung mga naging link camp, nagsama sa camp, alam na yan. Pag naging staff ka, parang ang naglalaban dyan, yung staff sa yung mga camper. Kasi sila nagpapatupad ng batas ng camp. Yung staff, yung mga mayor. Tapos ang camper, sila yung Ang si leader, saka ang Bible study, assistant Bible, gitna sila. Kakampi ng staff, kakampi ng campers. So gitna lang, sila yung wala silang kinakampihan. So ako ganun nangyari sa akin noon. Kaya hindi ko naranasan maging camper, kaya yung mga sumasama sa camp, sinasabi ko, kung hindi ka pa nakasama ng youth camp, maging camper ka, magsisisi ka, sayang ang experience. So nung ako po nandoon, nung gabi, nagkaroon po ng tinatawag na praise and worship doon sa labas. At habang nagkaroon ng praise and worship, yung pastor namin, yung aming senior pastor, si Pastor Andy Busa, ay nag-preach tungkol sa kagalakan tungkol sa Espiritu. At nagkapuspusan po doon. Doon po namin naranasan ang kapuspusan ng Espiritu. At doon po unang naranasan ang kapuspus. Alam po nyo na kumupuspus, wala namang manifestation na nangyari sa akin. Basta nung lumali ang kamay niya sa akin, bang! Pag dapat ng kamay ng pastor sa akin, bagsak po ako. Bang! Bagsak po ako. Tapos bangon. Pagbangon ko, yung umiiyak ako na tumatawa ako. Naranasan na po ba yung umiiyak kayo tatawa ka? Subukan kayo ninyong sabihin niyo ang iyak sa katawa. Kung kaya niyo. Wala po nangyari na nun. Sa akin nangyari yun. Pagkatapos, ang nangyari sa akin, nagbago po yung aking pagkatao, yung aking person. Naalala ko tuloy si Saul. Alam niyo si Saul, nung hingiran na hari ng Panginoon. Si Saul, mula nung mag-usap sila ni Samuel, sabi ni Samuel, pag naganap sa iyo ang aking mga sinabi, gawin mo na kung anong gusto mo. Sapagkat pinapatubayan ka ni Yahweh. Binusap ko siya ng langis ng pagkahari. Alam niyo siguro ang istorya. Okay, paiksin ko lang.
Nung maganap na ang mga sinabi ng propeta kay Saul, anong sabi? Linukuban ng Espiritu ng Diyos si Saul. At dahil mula nung sabi niya, bago ang pagkatao ni Saul. Si Saul na dating laging takot ng iba. Tumabang, naging astig. Nagbago ang kanyang pagkatao. Alam po ba ninyo na pag nagpuspos ka ng ulis, magbabago ka ang pagkatao? Alam po ba ninyo nagbago ako doon ng time na yun? At na-witness po nila yun. Kasi po ako, kaktus ako, lagi ako nakasimangot na bata, na kabataan noon. Edad ko po 23 nang sumama ko sa yuta. Edad na edad na. Now, ang nangyari sa akin, pagkatapos ko noon, alam po ba ninyo na lahat ng campers, lahat ng tao doon sa youth camp na yun, mahigit po kaming 200. Linibot ko po yan. Lahat ko po yan kinakamayan. Anong sabi niyo? Tingnan mo si Brother Tawi ng transform. Nag-iba siya. So, ang transformation ng isang tao ay nasa kagalakan na bigay ng Espiritu Santo. Tapos ako na ngayon na nakangiti. Noong time na yun. Natuto na akong makipag-kapwa, ano tawag doon, makipag-fellowship. At nung maranasan ko po yun, alam po ba ninyo, pag-galing sa youth camp, lahat yan, kinigan, nakakit namin yan, nagkakaroon ng mga fellowship. Ako po ang youth president ng time na yun. District youth president ng naranasan ko po yun. At the second time ko po yun, nung ako po ay humingi, nag-aaral po ako tungkol sa Holy Spirit. Hinahanap ko ngayon mga libritas po yun. Sabi ko doon sa aral, sabi sa salita ng Diyos, ngayon, kung gusto mong hingin, ngayon, matatanggap mo ito. Nanampalataya po ako, sa baliti po yun. Doon sa lugar na yun, akala ko walang tao. Lumod po ako. Masabi ko, Lord, hindi ko tatayo dito hanggat hindi mo ako pinupuspos. Nanalangin, nakataas po ang kamay ko. Lord, hindi po ako, nakalun ako. Nananampalataya po ngayon, gusto ko pumarising po yung pangalawang pagpuspusan. Power ng Lord ang gusto kong matanggap sa ministry. Yung boldness sa paglilingkod. Doon po mismo sa kinalalang ko, sa pagkalog mo yun, may naramdaman akong tumusok sa akin. Yung naglagos mula sa akin tuktok. Mayroong parang tubig na apoy na pumasok. Pagpasok ko yan mula sa aking ulo hanggang sa aking katawan, nagsimula na po buka ang aking labi at nagsalita na po ako ng mga salitang hindi ko kayang pinigil. Mga salitang hindi ko na-practice. Ibig sabihin, nag-speaking tongues po. Wala si tatay, nandun din pala sa likod. Nakita po niya ako napuspo sa kulong sa aking pinaglulan. So mula po noon, ginamit ako ni Lord sa ministry. Kaya po ako naging pastor. So ang Holy Spirit po ang nagbibigay at nagpapaalala at pagtuturo sa lahat ng ating ginagawa. Siya lang po ang makapagbibigay ng joy, ng tunay na kagalakan. Kaya sabi ni Pablo, wala sa pagkain, wala sa mga doktrina, pero nasaan? Nasa pamumuhay na matuwid, nasa may pampayamang pamumuhay at kagalakan, nakaloob ng Espiritu Santo. Amen po ba? Sana meron po tayo natutunan ngayong umaga. So ngayon, sapagkat sabi ng Bible, isa sa mga gift o kaloob o biyaya ng Holy Spirit, ang bunga, sabi niya, nabasa niyo na ba sa Galatia chapter? Nabasa niyo sa Galatia yan? Anong chapter yan sa Galatia? Chapter 5, verse 20. Beginning verse 19, hanggang 20 pataas. Ang kaloob, ang bunga ng Espiritu ay, pag-ibig. Kasunod na yata yung kagalakan, di ba? Oh. But the gift of the fruit of the Holy Spirit is love, joy. Sunod-sunod na po yun. Sa katagalan, nakalimutan ko na yung siyam na yun. Siyam yun. Siyam na fruits ng Holy Spirit. Ang huli-huli ay self-control. Pagpipigil sa sarili. Okay. So, ang aking kung ini-influence sa inyo, nasahin po natin. Gusto nyo gamitin ka ng Panginoon? Gusto nyo maging maayos? Kailangan nyo po ang Holy Spirit. Sa anumang aspeto ng buhay, siya po ang ating pwedeng sangguniin. Yung third person ng ating Panginoon, ang Holy Spirit. Siya po ang gagabay sa atin. Minsan, one day na ako po ay may
Kabataan mo sina Marlene, sina Bobby. Lagi po yan sa Baliti, sa church sa Baliti. Noong time na po yun, may mga pastor na gala na mga alagad ni Satanas, mga nagtatakot sa pagiging pastor daw. Pinapasok po ang simbahan. Naalala ko si Pastor Mike de Los Reyes, patay na po yun. Mayroon po siyang isinama sa meeting ng mga pastor, na pastor daw yun. At kung magkwento, siya daw po ay revivalist, siya daw po ay, basta kung saan daw siya pumunta, lumalago daw simbahan. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Kasi, nakikita yan sa kung anong Diyos mayroon siya. Kung talaga lumalago siya, bakit gala siya ng gala, di ba? At pumupunta sa ibang church. Hindi mo akalain na pumunta dito sa Montalban. Magang-magaw, nandiyan. Ayaw ko yung nagpa-plancha. Bumungad sa pintuan ng simbahan. Good morning, Pastor! Sabi ko. Kaya ko, palatan lang ako sa Holy Spirit. Nung nagpa-plancha, sabi ko, Panginoon, bakit nandito yan? Sabi ko, Holy Spirit, Lord, bakit nandito yan? Anong ginagawa niya dito? Then, ang Holy Spirit nag-speak po sa akin, automatic, habang nagpa-plancha pa ako, biglang nag-burn out. Nag-burn out. Pati yung taong papasok, makakamayan ako, ang sabi, ay, nag-burn out. Siya mismo nasabi burn out. Tapos, linapa po yung plancha, tapos ang Holy Spirit nag-speak sa akin. Sabi niya, yan ang taong papatay ng inyong, yan ang papatay ng inyong, ng apoy ng ningas. Yan ang taong papatay ng inyong buhay alaga. Ang ninga, sabi, apoy. Yan ang papatay ng inyong apoy, espiritu, kung hindi mo makikilala. Okay, kaya nung makita ko siya, nung marinig ko mismo sa tayo ko, ay yung salitang yun, yung tinig na yun, ng Espiritu Santo, automatic, hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makalikit kahit kanino. Hindi ko siya pinayagang makausap si Marlene ng eyes to eyes. Hindi. Hindi ko siya pinayagan. At automatic po yun, nung gabi pa lang, prinangga ko na siya. Paano yung pastor? Bukas, saan ka na niya? Ibig sabihin, sinabi kong hindi ka welcome dito sa church. Kasi may narinig ako eh. Eh kung hindi ko naditik po yun, hindi kami puspos ng Espiritu Santo, papaano na? Mapapasok po niya yung iglesia, mawawasak niya. Alam mo, nakagawa nga po siya ng disaster nung umakit maninigan. Kasi tinanggap po siya. So kaya, kinabukasan, pero nangka ko siya. Sabi ko, paano yung pastor bubukas? Saan ka na niyan? Tumingala po siya, nag-isip siya kung anong gagawin niya. Kasi alam niya, hindi siya tanggap. Alam niya, kinabukasan, dapat umalis na po siya ng simbahan. So mga kapatid, napakalaga maunawa natin ngayon. So kaya, kung meron mong tayong dapat maunawaan sa buhay natin ito, kaya yung tatlong bagay na tinuro ng Apostol Pablo, patuloy na pamumuhay, maayos na relasyon ng isa't isa, at yung kagalakan na loob ng Espiritu Santo. At mararanasan lang natin yan pag na-experience natin ang pamumuhay na kasama ang Espiritu Santo ng Diyos. Kung tayo po ay magagawa ng mga bagay, wala pong ibang pwedeng sapunin kung ang Espiritu ng Diyos. Every morning, sinasabi po namin, Holy Spirit, guide mo kami, turuan mo kami ng aming kapito. Holy Spirit, ang salita po ninyo, bigyan mo nyo ng linaw sa ating mga puso't isipin ngayong umaga. Every time, kailangan natin ang Holy Spirit. Kailangan natin. Naalala niyo sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan na malungkot? Sabi, hindi ko kayo iiwanan malungkot? Sapagkat pagkaakyat ko para sa ikabubuti nyo, ngunit ipanadala ko anong tawag sa Bible, ang comforter, ang taga-aliw. Napansin ko ba ninyo bakit taga-aliw? Bakit taga-aliw? Ano po ba taga-aliw? Pag sinabing taga-aliw, ano po daw mayroon? Malungkot. So si Holy Spirit, hindi po siya malungkutin. Siya po ay Espiritu ng Diyos, a third person ng Diyos, masaya po siya lagi. Kaya pag nagkaroon ng Holy Spirit, sasaya ang buhay ng isang tao. Nandiyan po kayo mga kapatid. Gusto po niyo may experience yan. Pag-pray po natin yan kay Lord kasi ako nag-pray ngayon na bawat isa sa atin dapat mabaptay sa Espiritu ng Diyos. Sino po dito sa inyo ang naranasan niyo na mabaptay sa Espiritu ng Diyos?
Naalala ko si John, nabaptize yan minsan. Noong siya po ay humarap sa masamang espiritu. Hindi ka rin pwede magpalayas ng masamang espiritu kung hindi ka baptize. Sabi po doon sa, binasa natin sa devotion, na may mga gumagawa din ng mga ginagawa ng Apostol Pablo, mga anak ni Esquiva, na sabi niya sa pangalan ni Jesucristo, na pinapangalan ni Pablo, lumayas ka masamang espiritu. Sabi ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, pero kayo, sino kayo? O di, binagbalan sila. Sabi sa Biblia, sugatan niya tumakas. Alam na masamang espiritu, kung mayroon tayong Holy Spirit, wala. Kasi yun ang kinakatakutan niya. Ang gusto ng demonyo, maging malungkot ang buhay ng tao, pero ang Holy Spirit, nagdadaya ng ligaya. Nagdadala ng ligaya. So, yung kapuspusan ng Holy Spirit, ang kailangan natin. Sa araw-araw na natin pamumuhay. Para hindi tayo mabuhay ng miserable ng Diyos lupa. Lahat ng gagawin po natin ngayon, kung katiwala lang sa Holy Spirit. Minsan nga, kung makakausap mo si Pastor Ricky Manjari, yung presidente ng KMC, walang tinok yun. So, sabi po natin ang Holy Spirit. Kung kayo po ay mga pastor na nakikinig po ba kayo sa Holy Spirit, makinig po kayo. At magsasalita po siya. Kung kayo depressed na, makinig po kayo sa Holy Spirit. At sasaya ang ating buhay. Ano man ang gagawin natin dito sa buhay? Ang comforter ang kailangan po natin. Ang tawag sa kanya ng aklat ng Juan, comforter. Sabi natin sabi-sabi, comforter. Nagdadala ng joy. Siya po ang nagkakaloob ng joy na hindi kayang bayaran ng pera. Hindi kayang makalitan ng ginto. Walang pwedeng magbigay nun. Hindi. Sa Panginoon lang natin makikita yun. So yung joy, ang tawag doon, unspeakable, yung hindi natin kayang maipaliwanag na kagalakan. Nang lumating ito sa mga alagad, sa aklat ng Gawa, chapter 1, verse 8, nang lumating po ito sa kanila, nung sila'y mapuspos, at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika, ang iba-ibang mga lingwahe ang kanilang salita, grabe pong hangan ng mga tao. Paano nangyari sa kanila yun? Yung iba, dahil walang paniniwala, kaya sinabihan silang mga lasing yan. Kaya nakakapagsalita sila ng ganyan. Sabi nga ni Pedro, hindi po kami lasing. Kasi alas 9 pa lang ng umaga. Normal ang iinom gabi. Kundi ito'y katuparan ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Joel. Nasa huling araw, ang sabi, pupuspusin ng Diyos ang mga alagad ng Diyos, mga lalaki at mga babae, ay gagamitin at magkakaroon po ng Holy Spirit. So dito sa atin ngayon, yun po ang panganasahin natin. Ano man ang gusto natin gawin, kailangan po natin ang Holy Spirit. Gusto natin gamitin tayo ng Diyos. Kaya nandito po napakalaga ang music. Kaya pagandahin po natin ang ating music na paglilingkod. Ganda po natin sapagkat malaki po ang kaugnayan nito sa pagpuspos ng Espiritu ng Diyos. Pasin po ninyo, yung mga propeta ay mga puspos ng Espiritu ng Diyos. Sila po ay laging natutugtog at nag-aulitan. Alam mo si David, nung siya po hinahanap na ni Saul at para gusto siyang patayin, tumakas po siya papuntang Rama. Kung saan, nandoon yung mga propeta, si Samuel at ang pulutong ng mga propeta na nagtutugtugan ng pupuri. Nandoon ang Espiritu ng Diyos. Kaya si Saul, nung pumunta po siya, nagutos po siya ng mga kawal upang dakpin si David. Pagdating ng mga kawal, ano nangyari sa mga kawal na sinugo? Nabasa niyo ba? Ano nangyari? Napuspos ng Espiritu. Kaya imbis na huliin si David, hindi na. Sama-sama na tayo dito. Kaya nagkaroon ng kantang, sama-sama magpupuri sa iyo. Di ba narinig na yan? Sama-sama umawit sa iyo. Nagilang Diyos. Tunay na kay puti mo. Nung malaman ni David, ano nangyari? Eh wala ho, nagpuspusan eh. So, isa uling platon. Pagdating ng second platon, ganun pa rin na nangyari. Pagkarinig pa lang nila ng tugtugan, ano nangyari? Yung mga kawal na talagang, huliin si David. Pagdating doon, habang narinig ng tugtog, kumakabog-kabog lang sila, hanggang sa pagpagdig, tugtugan na. Kaya sabi ni Saul, ako na mismo pupunta. Alam po ninyo, nasa nahin pa lang, bago dumating ng Rama, ang sabi, nung naririnig na ni David yung tugtog ng tambol, binabago ng Diyos yung kanyang heart. Kaya pagdating niya doon, umiiyak na siya.
Sabi niya, David, bakit nga pa kita ulihin? Di ba? Pinag-iwalay na naman. Walang nangyari. Why? Because nandun ang joy of the Holy Spirit. Tama si Jeremiah. For the joy of the Lord is my strength. Kung meron kang joy ng Holy Spirit, malakas ka. Wala nang tatalo sa iyong lakas. Puwersa ng kalangitan na meron ka. Amen po ba? So, mas piliin po natin maging masaya. Because a cheerful heart, ang sabi ko ng kawikaan, is a good medicine. Ang Holy Spirit po yun. Piliin po natin maging masaya sa Panginoon. Piliin po natin maging masaya sa Panginoon. Di ba po mayroong talata sa awit? Sabi sa awit? Sa 37, verse 4. Sabi ko doon, yung magiging masaya ka sa Panginoon. Pagpakaligaya po tayo, manalangin natin sa Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. So, mag-i-declare po tayo nitong tuwing Merkules. Di ba fasting natin ang Merkules? Sino po nagpa-fasting ng Merkules? Lalo po yung mga nagnanasa po na gamitin ng Panginoon. Gamitin ni Lord ng mas epektibo. Ang kailangan po ninyo ay ang Espiritu ng Diyos. Imagine nyo, pero kami na-encounter na marami lang mga pastor, pag-uwi kami ng Manila, bigla mo yung umakyat ng dalawang kabataan, may dalang gitara yung isa may dalang Bible, at tumayo. Pagdating doon, hindi mo na kung sino umupo. Sumakay po. Pagkatapos, inausap ko yung driver. Mga simple lang, mga nakamaong lang eh. Ang edad po ng isa, 17 marahil, isa 18. Pagkatapos, sandali lang po mga magulang at mga kapatid, mga biyahero, kami po ay magsamantalang nais po namin kunin ang inyong pong pansin. Gusto lamang po namin magbahagi ng salita ng Diyos. Tapos, ito po ay libre, huwag po kayo mag-alala, hindi po kami hihingi ng pera sa inyo. Ang layunin po namin ay magpahayag ng kaligtasan. At pagkatapos po niyan, kami po ay mananalangin para sa inyo at kami po ibababa na rin namin. Nag-preach po yung kabataan, habang yung pong may hawak ng gitara ay nananalangin. At habang nag-preach po yung kabataan na yun, sinasabi po sa akin ng Espiritu Santo na may mga pastor sa lugar na ito, sa bus na ito. Pwede po raw magtaas ang kamay ng mga pastor. Siyempre po kami mga pastor, dahil napahiya po kami, dahil talo kami ng isang kabataan na puspos ng Espiritu Santo, na dapat kami mga pastor, na nakasakay sa bus, dapat kami ang unang tatayo po doon para mag-preach sa bus. Amen. Wala magtaas sa amin. Alam ko po, maraming pastor ngayon dito sa bus na ito. Sinabi po sa akin ang Holy Spirit. Masaya po ako dahil marami tayo dito ngayon. Hindi po magtaas ang kami ng mga pastor. Ako po nagtaas ng kamay. Tapos ako nagturo, yan pastor yan, yan pastor yan, pastor yan. Tinuro ko yung mga nasa unan ko. Kasi nasa ulit ako. So, natuwa po siya, hindi naman niya kami pinahiya. Pero, ako na umamin. Nag-preach po siya, grabe. Sunod-sunod, walang tigil. Iba po talaga pagka ikay guided ka, puspos ka ng Espiritu. Alam mo, magagawa ba yun ng tao hindi puspos ng Espiritu Santo? Sino po dito yung nahihiya kayo mag-share ng salita ng Diyos? Yung sa kaibigan mo lang, pero patubili ka mag-share, hindi mo kaya. Yan ang katunayan na meron ka ng namumuhay ka ng matugid, maayos naman relasyon sa kapwa. Pero ang joy ng Espiritu Santo, ang wakpa, yan ang kailangan ng kabukas. Yan ang unang dapat na maging desire natin. Mga kapatid, so we need to decide it. Nasahin po natin ang kagalakan ng Espiritu Santo. Hilingin po natin yan sa Holy Spirit. Pwede po yan sa inyong prayer room, sa inyong mga kwarto, sa inyong bahay, kung kayo mag-asawa, magkahawak kamay at manalangin sa Panginoon na, Panginoong Jesus, hinihingi po namin ang kagalakan ng Espiritu Santo. Pakipuspos po kami, marapatin niyo po kami. Cleanse us by the blood of Jesus. At narito Lord, ready po kami. Turuan niyo kami, hubugin niyo kami sa presensya ng Holy Spirit. Alam po ninyo, pag lumalim ng Holy Spirit sa inyong katawan at nandyan na siya, marami nang pwedeng mangyari magaganda sa ating buhay. Una po niyan, babaguhin po ang ating buhay at tayo magiging masayahin mga tao lamang. May problema, masaya pa rin tayo.
Ano man mga bagay, magiging masaya po tayo. Lahat ay magiging easy para sa atin. Bakit? Pagkat kasama po natin ang Espiritu ng Diyos. Yan po ang sinabi ng kasulatan na where is the Spirit of the Lord, there is freedom. Kung saan daw po naroon ang Espiritu ng Diyos, naroon ang kalayaan, naroon po ang kagalingan. Naroon ang lahat ng bagay sapagkat nandoon ang Espiritu ng Diyos. Amen. Kung tayo po lahat ay magiging bahay ng Espiritu ng Diyos, kung tayo lahat ay magiging bahay ng kagalakan ng Espiritu ng Diyos, yung katawan natin magiging tahanan ng Espiritu ng Diyos. Hindi nyo ba alam na inyong katawan ay hindi inyo? Ang sabi ko ng Bible, unang Corinto chapter 6, verse 19, ikalawang Corinto chapter 6 din yan. Kundi ang inyong katawan ay ano? Tahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Sabi niya, pinili ng malaking halaga ang ating katawan. Ang pinangbili ay dugo ng Diyos para ang Holy Spirit ay tumira sa ating katawan. Sabi-sabay, ang katawan natin ay hindi atin. Ang katawan natin ay tahanan ng Espiritu ng Diyos. So, hingin po natin sa Diyos ang pagpuspos po sa atin sa ating mga personal na pamumuhay. Sa pamamagitan ng pamumuhay na matuwid, maayos na relasyon sa ating kapatiran, sa church, at mamuhay ng masaya kasama po ang Espiritu ng Diyos. Makikita po ninyo, even po sa lahat, pati sa negosyo, tuturuan po kayo ng Espiritu ng Diyos para mga dapat gawin. Hindi magiging mabigat. Gagabayan po tayo ng Panginoon sa araw-araw. Pati yung mga taong hindi nyo kilala, parang lesser ang iyong paningin. Nakikilala po ninyo, magsasalita po sa inyong Espiritu ng Diyos, pakikilala sa inyong tao. Katulad ng ginawa sa akin, na sinabi ng Panginoon, yan ang taong papatay ng inyong liwanag kung hindi mo sa kikilalanin. Kaya nung narinig ko po yun, walang chance ang pwedeng. Gusto niya makausap si ng Marlino, lagi ko, wag, dito ka lang. Tapos pinangka ko na, bukas saan ka na. Wala isa siya, pinabukasan, magang-maga pa lang. Tor, kape ka muna. Hindi na siya nagkape. Kaya, lumayas na nagsilo ng paalam. So yun ang katibayan. Ibig sabihin, nadetect mo siya doon. So pag nasa Holy Spirit ka, may Holy Spirit ka, nadetect mo ang lahat ng bagay. Ika, si Noel. Ang Holy Spirit kumilo sa kanya, Holy Spirit din mismo magtuturo sa kanya lahat ng kanyang gagawin sa music ministry niya. Sa pagkatanda, sa pagtutugtog, siya po ang mag-i-inspire. Kung ikaw ay may kayang mangaral, ang Holy Spirit din na magtuturo sa iyo kung paano mo gagawin yun na mayroong tapang at mayroong natalinuhan. Kasi siya lang kakalog nun. Masarap talaga kayo dito sa buhay natin. Kaso lang ang church ay nabagalan sa pagunlad katulad ng Roma sapagkat napokus po sila sa mga doctrine na kung saan dapat hindi na po pinapupusan ng panahon. Kaya binigay ni Pablo ang tatlong susi para ang church ay makapamuhay. Sabi niya, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Tayo po natin tumayo at manalangin sa Panginoon.